Naniniwala po si Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government na nasa Portugal, sa Europe pa rin. Nagtatago si dating Congressman Sal Dico. Yan po ang kanilang nakukuhang impormasyon. Maliban dyan, dahil kansilado na nga po yung kanyang Philippine passport, posible daw po na meron din itong passport na iba o passport sa Europe. Okay? So, dalawa yun. Kansilado na yung passport at posibleng mayroon pang ibang passport. Ba, mas mahirap yun. Kung meron siyang passport, ibig sabihin, hindi siya Pilipino. Diba? Ganun yan eh. Pag binigyan ka ng pasaporte ng kahit anong bansa sa mundong ating ginagalawan, ibig sabihin, mamamayan ka nung passport na nagbigay sa iyo, nung gobyerno nagbigay sa iyo ng pasaporte. Kung meron siyang passport sa Portugal, ay ibig sabihin, mamamayan siya ng Portugal, hindi siya Pilipino. Eh paano siya naging congressman? Di lalong lalaki ang problema niya. Imposible namang kahapon, kamakalwa, nung isang buwan lang siya naging nakatanggap ng ibang pasaporte. Parang malabo yun. Ibig sabihin, panibagong problema yan. Panibagong pagtataksil yan. Pwede ba ang dalawang pasaporte? Meron kang Philippine passport, meron ka pa ring passport mula sa Europe. Ba, problema yan. Ito pa yung isang report. Meron daw Pilipinong tumutulong sa kanya. Mukhang ang driver pa, Pilipino, yan sa Europe, especially sa Portugal, na posibleng kanyang pinagtataguan. At dahil dito, nanawagan po ang gobyerno ng Pilipinas through Secretary Remulla na sino man daw po ng mga Pilipino na nakakakita o makakita kay Sal Dico, kunan ng picture ng patago o video para lang mapatunayan kung saan talaga siya nandoon. Kung halimbawa nasa Japan, i-picture nyo, i-send nyo sa gobyerno. Kung nasa Portugal, picturean nyo, hindi naman malalaman, ang dami ngayon ng pamamaraan. Kahit nakaupo sa isang restaurant niya, sa isang lugar, pitikan nyo ng picture, pwede nyo i-send sa gobyerno. O kung hindi kayo makapag-send sa gobyerno, hindi nyo alam kung anong access niya ng mga telepono, pwede yun sa akin para makatulong tayo sa gobyerno. O yung mga followers, viewers ko sa buong mundo, pagka kayo ay nakakita ng mga taong wanted na sa Pilipinas, hindi lang si Sal Dico, kung sino-sino dyan na nagtatago, lalo na yung mga sangkot sa graft and corruption, kuhanin nyo ng picture, isend nyo sa akin, ipapadala ko sa gobyerno para makatulong tayo. Kasi ang galaw po ngayon whole of government approach sa paghahabol sa mga taong sangkot sa iligal na gawain sa Pilipinas, scam sa flood control, pogo operation at iba pang mga illegal activities ng nakaraang gobyerno. Pinapanagot na po sila lahat under President Marcos Jr. Kung merong whole government approach, dapat tayo mga Pilipino, dahil tayo nagmamalasakit, tayo ang pinaglalaban ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan, tulungan natin sila. At yan ang tamang pagtulong. Kuhanan nyo ng picture or video yung mga personalidad na nagtatago sa abroad. Hindi naman kayo madadamay dyan. Simple lang yan. Ipadala nyo sa akin. Padala nyo sa akin through Viber o kaya Messenger, o ipadala nyo sa mga Messenger at Viber ng mga kaibigan nyo sa gobyerno para meron silang basihan. Kasi kahit na merong ugnayan tayo sa Interpol, yung mga wanted na yan, puganting yan, wala nang pasaporte sa Pilipinas, kinansil na. Makakatulong din tayo sa Interpol pag na-identify natin kung saan sila naroon. Kasi humingi tayo ng tulong sa Interpol, tapos hindi naman natin masabi, pag tinanong Interpol, nasaan ba ito? Hindi natin masabi kung nasaan. Di nahirapan din naman yung Interpol at mahirap din yun. Pero kung halimbawa, sinabi nyo sa gobyerno ng Pilipinas, tapos ang gobyerno nag-utos, nakiusap sa Interpol, o ito, nandun pala yung Sal Dico sa Portugal, o dito maghahanap yung Interpol. O kaya nasa Japan pala ito, doon siya hahanapin. O katulad ni Harry Roque, nasa Netherlands o kung nasa niya sa Europe, doon siya hinahanap ng Interpol. Ganun lang po yun. Malaking tulong po yan. Ang tagumpay ng ating gobyerno at ng ating mga law enforcement agency sa paghahanap sa mga taong mayroong pananagutan sa ating batas, ay yung tulong ng mamamayan, mahalaga yun. Minsan nga, naging topic ko na yan, citizen's arrest. Yung pala, sabi ng mga ibang abogado, pwede naman pala. Pero sa oras na inyong mahuli at makita, i-turn over nyo kaagad sa pulis dito sa Pilipinas yun.
Eh sa abroad, baka mahirapan kayo nun kasi busy kayo. Alam naman namin, napakatindi at na yung oras, trabaho ng ating mga kababayan sa abroad na ay mahirap. Hindi katulad dito. Doon, puro trabaho. Talagang busy. So, konti, picture lang. Halimbawa, nakasabay nyo sa tren. Biglang pitikan nyo ng picture. Aba, nandito pala si mamang ito sa... O, di ba? Ma-identify lang mo para matulungan ng Interpol, matulungan ng pamahalaan, mapatupad ang batas, mahuli sila. Hindi naman sila guilty kaagad eh. Lahat na nagtatago, lahat ng pugante sa Pogo operation, anumang illegal dito sa ating bansa, anumang warrant of arrest, anumang kasong kailang kinakaharap, sila po ay para bigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kailang sarili. Harapin nila yung kaso sa korte, kaya sila hinuhuli, binibigyan sila ng pagkakataon. Pero ayaw nilang gamitin yung pagkakataong yon, kaya nagtatago sila, nagiging pugante na. So inuulit ko, ang sabi ng ating Pangulo, lahat ng merong warrant of arrest na nagtatago dito at sa abroad, pugante sila, takas na sila, tumatakas sila sa ating justice system, sa ating mga batas. Kaya dapat silang ituro para mahuli. Ayan po. Ha? So, kung totoo na mayroong pang Pilipinong driver si Saldico, yung Pilipinong yan, pag nahuli yan, may pananagutan niya, obstruction of justice pang abutin niya. Okay? Kung totoo naman na talagang dalawang pasaporte, abay talagang nagtaksil sa bayan ito, naging traitor talaga. Kasi hindi ka dapat dalawang pasaporte, dapat isa lang bansa ang iyong lahi. Kung Pilipino ka, Pilipino ka. O kaya binitawan mo ang pagiging Pilipino mo, ikaw ay taga-ibang lahi na. Pero bakit ka naging congressman? Nang party list pa, marginalized sector ko, no? Kung ikaw naman pala hindi Pilipino. Kaya lalong, kung totoong merong siyang dati ng pasaporte ng ibang lahi, lalong nadagdagan ang problema niya. Nito si Mr. Saldico, dumadami, sumisikip ang mundo. So huwag pamarisan, huwag tularan ang mga taong tumatakas, nagiging pugante sa ating mga batas at sa ating bansa. Malaking malaki po may tutulong ng mga Pilipino sa abroad dito sa panawagan ni Secretary Remulla. Picturean daw po ninyo, ipadala sa pamahalaan para humalaman kung nasaan ang mga hinahanap. Kahit saan lugar sa mundong ginagalawan natin, hahanapin ang mga autoridad, ipatutupad ang batas sa pakipag-ugnayan sa international community, sa International Police Organization o Interpol. Dahil tayo ay member ng Interpol. Okay? Pag kami mga ibang lahi dito, nagtatago sa Pilipinas, huhulihin din ng Interpol ng Pilipinas, ito-turn over sa Interpol national, international, dadalhin niya sa bansa kung saan siya mayroong kasalanan. Ganon din po ang gagawin nung ibang lahi ng ibang bansa kapag may Pilipinong wanted o nagtatago sa kanilang bansa. Malawak po ang galawan. Kaya tayo mga Pilipino, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa halip, tumulong tayo kay Pangulong Marcos, tumulong tayo sa mga otoridad, mananalo tayo sa labang ito. Mawawala ang kawatan at abusado sa lipunan. Please like and share ng ating mga video.